7 sa bawat 10 Pilipino nagsabing nahihirapan silang magbayad ng kuryente. Ayon po yan sa pinakahuling survey ng independent think tank na Ibon Foundation. Marami ang umaaray dahil malaking bahagi raw ng kanilang budget na pupunta sa pambayad sa kuryente. Kaya naman kabi-kabila ang mga rally kung hindi man sa Meralco, sa Energy Regulatory Commission o ERC. Kabilang rito ang pinakahuling protesta kanina na kumukwestiyon sa di manoy nakalilitong electric bill ng Meralco ngayong buwan. May report si Tina Panganiban Perez. Nagulat si Marina Bisperas na makita ang pinakahuling bill niya sa kuryente. Halos 17,000 pesos kasi ang kailangan niyang bayaran. Ito'y sa kabila raw ng mga ginagawa niyang paraan para makatipid sa kuryente, tulad ng pagpatay sa mga ilaw at appliances na di kailangan. Pero lumagpas pa rin daw ang kailangan niyang bayaran sa buwan ng 15,000 peso budget niya para sa lahat ng pangangailangan ng kanyang pamilya. Talagang umaaray kami. Pinipilit po namin kahit hirap. Hindi lang si Marina ang nahihirapan sa pagbabayad ng kuryente. Sa isang survey ng Ibon Foundation nitong Enero, 66.5% ng 1,500 na tinanong ang nagsabing nahirapan sila. 25.8% lang ang nagsabing hindi sila nahirapan. Ang Strike the Hike Network na isa sa mga nagpunta sa Korte Suprema para harangin ang power rate hike ng Meralco, hindi nagulat sa resulta ng survey. Si Mark Louie Aquino na kasama sa grupo, nagtataka na kung kailan nasira ang kanyang refrigerator ay saka pa umakyat mula sa 1,800 pesos sa 2,400 pesos ang sinisigil sa kanya ng Meralco. Tingin niya, lahat butas na ang bulsa dahil sa bayarin sa kuryente. Dagdag pa ni Aquino, ang Pilipinas ang may pinakamahal na kuryente sa Asia at pangalawa raw sa buong mundo. Ang epekto nito kapag tumaas yung singil ng kuryente, automatic yan, ipapass din naman yan ng mga negosyante sa ating mga consumer, sa mga mamimili. Maliban sa mas mababang singil sa kuryente, gusto ng Strike the Hike Network na ibasura na ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Hindi raw kasi natugunan ng mga layunin nito para mapababa ang presyo ng kuryente. Nais ng grupong alisin na lang sa mga pribadong kumpanya ang pagsusupply ng kuryente. Dapat nang ibasura yung EPIRA. Simula nung naisabatas ito noong 2001, 112% na yung in-increase sa presyo ng kuryente at kailangan na talagang i-take over ulit ng gobyerno natin yung usapin ng kuryente kasi basic ito na utilities na dapat yung gobyerno yung kumokontrol at hindi lamang yung mga iilang negosyante sa ating bansa. Kanina sumugod na ang grupong Gabriela sa tanggapan ng Energy Regulatory Commission. Sa kabila raw kasi ng temporary restraining order ng Korte Suprema, nagagawa pa rin masingil ng Meralco ang mga dagdag presyo nito. Pero muling paliwanag ng Meralco, hindi lahat ng nakasaad sa bill ay kailangan bayaran. Bagamat may total amount due na nakalagay, ang current bill at past bill lang daw ang sisingilin. Isinama kasi sa total amount due ang deferred bill. Ang deferred bill ay ang dagdag na halagang babayaran mo sana kung hindi naglabas ng TRO. This is basically for record purposes and just to show to our customers in the spirit of transparency na ito yung rate na difference noong binayaran nilang mas mababang November bill kung ikukumpara dun sa actual na December bill. Ayon sa ERC, binabantayan naman daw nila ang Meralco para masigurong walang masisingil na dagdag na generation charge. Kung yung mga ibang customers nila na dahil hindi napansin yung bill at nabayaran yung total amount due at tinanggap naman ng Meralco yung kabayaran na yan, so titingnan din kung mayroon ba na recourse, maibalik muna sa kanya or mai-credit sa susunod niyang bill. Tina Panganiban Perez, GMA News.